Sisilipin ko lang naman. May ngiti sa labing saad niya. Bahagyang bumukas ang pinto na umingit pa kaya medyo creepy ang dating. Buti na lang maaga pa, but inside of the room was dark. Aktong kakapain pa niya ang ilaw ng may kamay na biglang humila sa kanyang palabas. Malakas siyang napatili dahil doon. "What the hell are you doing?" Dumagundo ang malakas at malaking boses ni Eros na halos ikatalo ng puso niya sa pagkabigla. Muntik pa siyang matumba nang kabigin nito ang kamay niya sa kamarahas siyang itinulak. Buti na lang napasampa siya sa pader pero tumama ang balikat niya kaya napanggawi siya. "Hindi ba't sinabi kong huwag kang papasok dito?" Sigaw pa rin ito na ikinagulat ata ng lahat ng tao sa bahay. Mula sa kanyang peripheral vision ay nakita niya na nagmamadali si Nanay Yoli at napalabas upang tingnan sila. But when she met Eros eyes, halos matusta siya sa nag-aapoy nitong tingin kaya napalunok siya ng marahas. Bigla siyang inatake ng matinding takot. "Sorry, may naririnig kasi akong..." "Shut up!" Iritadong sansala nito. "Sino ka para suwayin ang utos ko, ha?" Galit pa ring sigaw nito sa namumulang mukha. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nitong iyon. Parang sobra naman ata dahil lang sa pag-usisa niya itinulak siya ni Eros. Biglang kumirot ang dibdib niya. Hindi dahil sa sigaw ni Eros dahil pakiramdam niya nasaktan siya. Dahil nagawa siyang itulak ng kanyang asawa just because she was nosy. Nasapo niya ang balikat na nasaktan. Mabilis namang isinara ni Eros ang kwarto saka muli siyang binalingan. Malamig ang mata nitong nakatitig sa kanya. Noon niya napagtanto iyon ang dahilan kaya kumirot ang puso niya. He looked so mad na baka kung hindi ito nagpigil hindi lang tulak ang nagawa nito. "Kahit na anong mangyari, wala kang karapatang pumasok sa kwartong iyon. Hindi dahil asawa kita, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Don't make me hate you." Madiin ang bawat katagang lumalabas sa bibig nito na nagpakirot na naman sa dibdib niya. Bagay na hindi niya maunawaan. Bakit ganoon ito kagalit para lang sa isang maliit na bagay? Masama ang loob na sinalubong niya ang tingin nito. "Dahil lang sinubukan kong papasok dyan?" Nalilitong saad niya. "Ganyan ka nakagalit? Ang babaw mo naman! Wala kang..." Kusa nitong pinigil ang sasabihin. Marahas itong pumikit. Kinakalma ang sarili. "Gawin mo lang kung ano sinasabi ko sa iyo para wala tayong problema. Ayoko na mauulit pa ito." Nagbabanta ang tingin ibinigay nito sabay talikod at muling umalis ng bahay. Mukhang umuwi lang ito dahil naalala nitong hindi nailak ang kwarto. Napangiwi naman siya nang maramdaman ang sakit ng kanyang balikat. "Antoinette, iha?" Tarantang napalapit sa kanya si Nanay Yoli. "Bakit ka kasi pumasok dyan?" Saway nito sa nag-aalalang tinig saka siya inakay patungo sa silid. Inikot niya ang nasaktang balikat pero masakit talaga iyon. Grabe naman. Para yun lang galit na siya. Maktol niya sa naiiyak na tono. Masakit kasi ang balikat at puso niya. Akalain ba naman niyang magagalit ito ng ganoon? Makinig ka na lang sa asawa mo, iha. Para din sa ikabubuti mo na hindi mo na makita ang nasa loob noon. Nahabag na usal nito na ipinagtaka niya. Ano ho bang itinatago niya doon sa kwarto? Anyang napatitig pa sa dalawa na nasa harap niya. "Huwag ka na lang makaalam sa asawa mo sa ngayon, Antoinette. May dahilan sa Eros kaya ayaw niyang makita mong nasa loob. Para na rin sa kabutihan mo iyon. At kung talaga mahal mo sa Eros, uunawain mo na lang siya. Basta saan ba't siya na rin mismo magsasabi sa iyo ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin ngayon? Nakikita kong matutulungan mo siyang mapatawad ang sarili niya, iya." Nakikiusap na saad dito sa naluluhang mata. "Pero hindi pa rin tamang itinulak ng asawa niya, Ate Yoli." Singit ni Aling Melly na halatang nakikisimpatya sa kanya. "Tumigil ka nga. May mga pinagdadaanan sa Eros na hindi pa niya mabitawan kaya ganoon. Huwag natin siyang pilitin. Sa tingin ko, walang plano ang batang iyon na bitawan kung ano man yun." Dagdag pa nito. "Gusto mo bandalhin ka namin sa ospital, iha?" Suwestyon ni Aling Melly na nakatitig sa hawak niyang nasaktang balikat. Naguguluhan siya sa pinag-uusapan ng mga ito pero hindi na niya nagawang magkomento. "Ayos lang ho ako. O, wala din ito." Anyang pilit gumingiti dito. Napatango naman ang dalawa na nagpaalam na sa kanya. "Sa kusina? Ikaw talaga? Sisingit ka pa ng ganoon?" "Ate Yoli, totoo naman ho. Alam natin pareho na pinakasalan lang ni Eros ang asawa niya dahil kamukha siya ni Bea." "Aray!" Daing nito nang paluin ni Yoli ang braso nito. "Itiko mo yung bibig mo." Sermon nito kay Nelly.
Naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat sa pagitan ng mag-asawa. Bantayan na lang natin sa Antoinette na huwag nang pumasok sa kwartong iyon. Bahala ka nga ate, dahil kung ako lang, sasabihin ko kay Antoinette ang totoo. At sigurado akong ginagamit lang ni Eros ang asawa niya. Naiiling na usal pa ni Melia. Mabait pa naman ang batang yun. Bakas ang konsensya sa mukha nito. Pare, relax lang. Saway ni Liam sa paglilitanya niya. Wala sa Dixon kaya ito ang kasama niyang uminom. Paano na lang kung nakita niya? Gigil na usal niya. Nagagalit siya dahil hindi nakinig si Antoinette sa bilin niya at nagagalit din siya sa katangahan niya. He always kept that room locked since Antoinette lived with him. Kung bakit naman niya nakalimutang naiwan pa niyang bukas ang TV. Sigurado magagalit ang gusto sa iyong asawa mo kapag nalaman niyang ginagamit mo lang siya. She's obviously into you, pre. Kita naman sa mga mata niya. At ang sama mo para gamitin yung feelings niya. She's not Bea, dude. Hindi mabubuhay si Bea dahil sa ginagawa mo. Mahabang litanya nito na ikinasar niyang lalo. Damn it. Can you stop preaching? Parasta kayo ni Dixon. I just need to make sure na hindi niya makikita ang mga iyon. Giit niya na ikinailing ni Liam. Tulad ni Dixon, matalik din niya itong kaibigan mula pa noong mga high school sila. How long do you plan to use her? Usig nito na ikinabigla niya. Guilt flooded his chest. Kaya napahigpit ang hawak niya sa baso at hindi niya mapigilang mapangiwi. I made a contract marriage with her for 2 years. Mahinang saad niya. By then, baka mas okay na ako. Baka handa na ako mag-let go. She died 3 years ago. Matagal na iyon. 1 taon lang ang babanlok sa dud. Nito sabay inom ng alak. Bakit hindi mo nalang mahalin ang asawa mo? Hindi siya si Bea. Nangako ako na wala na ako ibang babae mamahalin pa. I promised her that. Marahas na napakurap sa Eros upang pigilan ang luhang nagbabadyan tubulo sa mata niya. Hindi ganoon kadaling kalimutan ng taong matagal naging bahagi ng buhay mo. Then let her go. Bago ka pa magsisi sa huli. Mahirap kalaban ng karma. Seryosong paalala nito na ikinabuntong hininga niya. God knows how he tried to forget Bea pero dumating si Antoinette sa buhay niya. Kaya handa siyang mabuhay sa kasinungalingan kahit sa maikling panahon lang. Yun lang naman ang gusto niya. No, not yet. Mapait na usal niya. Pero naisip mo bang mararamdaman ni Antoinette kapag nalaman niya ang totoo? You'll ruin her, pare. Baka magsisi ka sa bandang huli. Seryosong saad pa nito. Ilang ulit na ba niyang narinig iyon kay Dixon? Pero naniniwala siyang mas pagsisisihan niya kapag hindi niya ginawa ang gusto niya. Even if it means hurting Antoinette in the process. Naisip niya dahilan upang mapangiwi siya dala ng pait sa kanyang lalamunan. He wasn't a bad person. He was just in pain. Para yun lang, itunula ka niya. Malakas na bulalas ni Emmy matapos niya magkwento dito. 2 araw na kami hindi nag-uusap kaya naiinis ako. Alam mo namang sa lahat, ayaw na ayaw kong nagsasorry. Bagsak ang balikat na litanya niya. Sa bahay nila, kahit may kasalanan siya, hindi siya ang nauunang lumapit at makipag-usap kaya hindi niya alam kung paano makikipag-ayos sa kanyang asawa. Napagtanto niyang kasalanan naman talaga niya. Kung hindi naman siya nagpilit, hindi naman siya masasaktan niya. Hindi sana magagalit sa Eros. Naisip niyang tama si Nanay Yoli. Baka nga may mga bagay na ayaw pa nitong sabihin sa kanya. Kaya lang talagang mausisa lang siyang sadya. Hindi naman sila dumaan sa tamang proseso ng relasyon kaya natural na sigurong hindi sila magkaunawaan paminsan-minsan ng kanyang asawa. Pero girl, asawa ka? Kaya bakit kanya pagbabawalang tingnan ang bahay niya? Siyempre bahay mo na rin yun kasi kasal na kayo, di ba? Umiling-iling pa ito. Oo nga, pero baka kailangan ko magpakumbaba kahit labag sa loob ko. Makton niya. Ayaw man niyang aminin pero apektado siya sa hindi nila pagpapansinan ni Eros. Hindi nakaligtas sa mata niya ang pagngisi ni Emmy. Nag-mature ka na nga, friend. Congrats. Nito pa sabay tapik ng balikat niya. Oo na, pero seryoso nga. Anong gagawin ko? Litong saad niya. Napasandal pa siya sa sofa sabay tingala sa puting kisame. Nandoon sila sa apartment dito. Bahala ka, dahil kung ako nasa katayuan mo, aantayin ko siya ang mag-apologize. Nasaktan ka kaya? Kaya ikaw ang dapat na magalit. At kahit ano pang dahilan niya, mali pa rin siya. Naiiling na saad nito sabay inom ng iced tea. Ganun siya noon, pero mula nang dumating si Eros sa buhay niya, marami mga bagay ang pansin niyang unti-unting nabago
o nagbago dahil dito. Kinahaponan nagpa siyang magpatulong sa Antoinette magluto ng dinner para sa kanyang asawa dahil mukhang wala itong planong makipagbati sa kanya kaya siya na lang ang susuko. Para kasing hindi siya natutunawan sa 2 araw na hindi sila nag-uusap na Eros. Effort kung effort, wala naman sigurong masama kung siya maunang makipagbati dito. Maingat na inayos niya ang mesa at siniguro niyang masarap ang niluto niyang dinner. Napakaswerte ni Eros sa'yo, Iha. Bukod sa maganda na, masarap ka pang magluto. At lalong sumasarap ang luto mo habang tumatagal. Nakangising puri ni Yaya Yoli sa kanya. Talaga ho? Nagiinit ang mukha niya sa papuri nito. Totoo yun. Kita mo nga tapadami ang kain namin ni Meli kanina. Nito sabay himas ng tiyan. May katabaan kasi si Nana Yoli at malaki ang tiyan na parang buntis. O siya, sige. Antayin mo na ang asawa mo. Magpapahinga muna ako ha. Paalam nito na ikinatango naman niya. Subalit lumipas ng ilang oras ay walang Eros na dumating. Malamig na ang sisig na pinaghirapan niyan lutuin. Iha, hindi ka pa ba kakain? Tanong ni Nanay Yoli nang lapitan siya nito. Late na, wala pang asawa mo. Tawagan mo na kaya? Question pa nito. Nag-text lang kasi siya dito asking him kung anong oras ito uuwi pero hindi niya nagawang tumawag dahil baka hindi nito pansinin ang tawag niya. Masaktan pa siya. Ayos lang ako dito. Aantayin ko na lang sa Eros para sabay kami mag-dinner. Anya kahit ang totoo'y kumakalam na rin talaga ang kanyang sigmura. 8:00 pa lang naman, makamaya-maya lang ay darating na sa Eros. Iinitin na lang niya siguro ang mga pagkain pagdating nito. Siya sige, tatapusin ko lang itong pinapanood kong K-drama. Nakangiting muling paalam nito bago umalis. Naghanap si Antoinette ng pelikula na pwede niyang gawing pamatay oras habang naghahantay pero nakatulog na lang siya sa sofa'y walang Eros na dumating. Pasado 11:00 ng gabi na makarating sa bahay si Eros. Maaga siyang umalis sa opisina niya para uminom kasama ng 2 kaibigan na kaagad ding natapos dahil napikon din siya sa sermon ni Dixon sa kanya. Kaya iniwan niya mga ito at nagpalipas ng oras sa opisina niya. Kung hindi si janitor, hindi pa siya magigising. Noon niya nakita ang message ni Antoinette asking him kung anong oras siya uuwi. Pagpasok niya sa kabahayan ay naabutan niyang bukas ang malaking TV doon kaya napalapit siya sa sofa upang makita ang tulog niyang asawa. Kaagad na kumunot ang noon niya nang makita ito. Nandito ka na pala, iho. Mahinang saad ng tinig mula sa likuran niya. Mukhang nakatulog na ang ginang dahil namumula na ang mga mata nito. Bakit dito siya natutulog? Sa lubong ang kilay na tanong niya kay Nanay Yoli. Inaantay ka ng asawa mo. Nagluto siya ng dinner niyo. Gusto mo bang initin ko? Ani na Nanay Yoli. Hindi na ho, nag-dinner na ho ako. Tapid niyang sagot saka muling nabaling ang atensyon sa kanyang asawa. Muli namang sumungaw ang guilt sa pagkatao niya habang pinagmamasdan ito. Noon niya napansin ang kulay lilang marka sa balikat nito. Nakasleeveless kasi ito na dress. Kaya nakahantad sa mata niya ang makinis na balat ng asawa niya, dala ng bahagyang pagkalilis ng damit nito. Pero hindi siya kumain dahil inaantay ka. Nito pa. Bakit siya inintay ni Antoinette? 2 araw siyang hindi pinapansin nito kaya nag-alangan naman siyang lapitan ng asawa. He was guilty at hindi niya alam kung paano mag-apologize dito. Ako na hong bahala. Anya saka maingat na binuhat ang asawa niya mula sa sofa. Napakagaan nito kaya halos hindi man lang siya nahirapang dalhin ito sa kanilang silid. Kinumutan niya ito upang matakpan ang hita nitong umaagaw ng atensyon niya pero nalipat naman ang tingin niya sa kamay nitong may bakas ng paso. Antoinette had slender sexy finger. Umangat ang kamay niya upang hawakan sana iyon subalit nabitin lang sa ere ang kamay niya at mabilis na ring binawi. Mabilis na nagtungo siya sa banyo upang maligo at payapain ang katawan niyang nagiinit dahil sa asawa niya. Masyado kasing nakakaakit ang magandang hubog ng katawan nito. Mariin siyang napapikit saka bubuksan ng shower upang maligo. Paglabas niya sa banyo ay nakaupo na ito sa kama. Kinukusot pa nito ang mata at nang makita siya'y sumilay ang magandang ngiti sa labi ng asawa. May kung anong damdaming napukaw sa pagkatao niya, dala ng ngiting iyon. Then a loud growl escaped from her stomach. Kahit may distansya sila, dinig niya iyon. Lihim siyang napangiti nang mapahawak ito sa tiyan nito. Bakit di ka kasi nag-dinner? Painosenteng tanong niya, kahit alam naman niyang hinihintay siya nito. Sabi ko kasi umuwi ka na maaga. Nagluto ako. Kaso malamang malamig na iyon ngayon. Magka-cup noodles na lang ako. Nito saka bumangon. Pasensya na pala sa nagawa ko. Minsan kasi hindi ko lang talaga mapigilan ang pagiging nosy ko. Nito at napahinto. Yan lang.
Nakayo kung saan dito saka naglakad ng palabas ng silid. Marahas siyang napapikit. Nagbihis upang sundan ng asawa. Naabutan niya nagbubukas ito ng cup noodles. Nilagyan ng mainit na tubig ang pagkain mula sa water dispenser. Bakit yan ang kakainin mo kung nagluto ka naman? Sita niya dito kaya napatingin ito sa kanya. Halatang antok na antok na. Naghihikab pa ito. Bukas na lang ako kakain ng kanin. Baka hindi na ako matunawan. Inaantok na ako. Gusto mo kumain? Alok nito pero naisip niyang antok na ito para abalahin pa niya. No thanks. Sagot niya dahilan upang maglaho ang ngiti sa mata nito. Okay. Tapid nitong sagot saka ibinaling ang atensyon sa cup noodles na tinakpan nito upang maluto iyon. Then he remembered something kaya iniwan niya ito doon. Tahimik na kumain si Antoinette sa komedor. Iniwan na siya ng asawa niya. Masama ang loob niya dahil tinanggihan nito ang alok niyang pagkain. Napatingin siya sa kamay niyang may ilang bakas ng paso. Medyo clumsy din kasi siya kaya napaso siya kanina. Pero ang isiping hindi man lang nagawang i-appreciate ng asawa niyang efforts niya, masakit pala. Kaso ano ba magagawa niya? Matapos kumain ay bumalik na siya sa kwarto. Nabutan niyang nakaupo sa ero sa kama at nakasandal ang likod sa headboard habang abala sa laptop nito. Napakagwapo pa rin kahit ang seryoso na mukha nito. Halatang may tinatapos itong trabaho. Dumiretso siya sa banyo upang maglinis ng sarili. Hindi na kasi niya nagawa kanina dala ng pagod sa pagluluto. Palapit siya sa kama ng maagawang atensyon niya sa puting tulips na nasa ibabaw ng pwesto niya. Curious na napatitig siya doon. Tila ba lahat ng tampon niya dito ay naglahong bigla. Sa akin ba yan? Nakangiting tanong niya dito. Tumangulang ito habang ang mga matay nakatitig sa laptop nito. Maingat na dinampot niya ang bulaklak saka excited na sinamyo iyon. Thanks. Akala ko galit ka pa rin sa akin. Napapahiyang saan niya dito. I'm not. I just don't know how to approach you. Pag-amin nito saka itinabi na ang laptop. Dala ng katuwaan ay nayakap niya ang asawa. Yun at ang unang bulaklak na natanggap niya mula sa asawa niya. Ganoon ka ba kasaya para sa isang pirasong bulaklak? Kunot noong tanong nito na napailing pa. Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya kinuha ko na lang iyan. Bali walang saan nito, pero kinilig pa rin sa Antoinette. Ayos lang, kahit na ano. Sapat na sigurong naisip mo ito. Just promise me you'll never get inside that room again. Nakikiusap na saan nito kaya napatungo na lang siya. Promise. Anya sabay taas ng kamay. Aantayin ko na lang na malaman kung ano sekreto mo. Mahinang bulong ng isip niya. Matulog na tayo. Late na. Yakag ni Eros na nahiga na matapos patayin ng lampshade sa uluhan nito. Siya naman ay inayos ang bulaklak sa ibabaw ng tokador. Bukas na niya ilalagay iyon sa vase. Hinila niya ang kamay ni Eros sa kaginawang unan iyon. Hindi naman ito tumanggi. Tumagilid itong paharap sa direksyon niya kaya nagsalubong ang mga titig nila. Kitang-kita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Eros habang nakatitig ito sa kanyang mata. Kasunod ng pag-angat ng isang kamay nito sa mukha niya. Napapikit pa sa Antoinette ng masuyong haplusin ng asawang pisngi niya. His finger was gently tracing her skin. Patungo iyon sa kanyang balikat. Saka marahang hinaplos ang braso niya. Masakit bang balikat mo? Malambing na tanong ni Eros na ikinamulat niya. Ayos na, hindi na masakit. Mahinang sagot niya. Napakagatlabi si Antoinette dala ng mga naglalarong paru-paro sa kanyang sikmura. Naglaho na rin ang mga agam-agam sa kanyang dibdib. Napaangat ang mukha niya na bahagyang iangat nito ang baba niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at kitang-kita niya ang emosyong nabuhay sa mga mata nito. I'm sorry. Mahinang usal nito kasabay ng paggalaw ng lalamunan nito. Sir, hindi na niya nagawang tapusin na sasabihin na maglapat ang labi nila ni Eros. His lips was so warm and tender. Kusang umangat ang kamay niya sa mukha ng asawa. Kaligayahan ang dala ng halik nitong iyon sa kaibuturan niya na buong puso niyang tinugon. Ako ang dapat na mag-apologize sa Antoinette. So don't be sorry. Paanas na usal nito nang saglit na huminto ito sa paghalik sa kanya. Nagdudulot ng init sa puso niya ang mga salita nito, kaya't ikinawit niya ang dalawang braso sa batok nito. Let me make love with you tonight, sweetheart. Pagap na usal nito sa nagkislapang mga mata. Nang mga oras ngang iyon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na tagpo. Hinayaan niyang magpakasasa sa Eros sa pagpapaligaya sa katawan niya dahil gusto niya iyon. Gusto niyang mapaligaya din ang kanyang asawa. Mahal kita, Eros.
Mahinang bulong niya dito matapos siyang muling sumabog habang patuloy lang ito sa ginagawa. Until he reached his peak again. Daman niya ang paglapat ng bigat nito sa katawan niya. Kapwa pa sila hinihingal nang maghiwalay sila. Nagantay siya sa sagot nito pero hanggang sa makatulog siya ay wala siyang narinig mula sa asawa. Marahas ang paglunok na ginawa ni Eros nang mapatitig siya sa nakapikit na asawa. Muntik na siyang sumagot dito pero alam naman niyang hindi para dito ang pagmamahal na nararamdaman niya. It was for Bea. Unfair na sabihin pa niya iyon kay Antoinette. Maya-maya pa ipanatag na ang paghinga nito kaya hindi niya maiwasang pagmasdan ito. Umangat ang kamay niya upang hawakan ang mukha ng asawa pero mula kung saan ang nakangiting mukha ni Bea ang naglaro sa utak niya kaya't nabitin sa ere ang kamay niya. Mainis na bumahid sa pagkatao niya para sa sarili. Nakuyom niya ang kamao saka hinila ang kumot upang takpan ang kahubdan nito. The sight of her naked body instantly aroused him. Kahit na sino naman sigurong lalaki, ganoon ang mararamdaman kung nasa harap nito ang babaeng kasing ganda ng kanyang asawa. Maingat siyang bumangon saka isinuot ang boxer niyang nasa sahig na. Kinuha niya ng pantulog ang kanyang asawa pero napaungol naman siya ng bihisan ito. Bigla ba naman kasing tumayo ang alaga niya. He's acting like a pervert kapag nakikita niya ang katawan ni Antoinette pero hindi niya magawang pigilang haplusin na makinis na katawan nito. This is mine. Sa akin ang katawan mo. Wala sa sariling usal niya na ikinaungol ng tulog niyang asawa. Kaya napangiti si Eros. Kahit ata tulog ito'y nagre-react ang katawan nito sa hawak niya. Matapos itong bihisan ay nagtungo siya sa banyo upang payapain ang kanyang alaga. Wow, ang ganda naman dito. Excited na saan ni Antoinette nang dalhin siya ni Eros sa bahay bakasyonan nito sa Zambales. Mahigit 2 buwan na silang kasal at dahil busy ito lagi, kaya hindi matuloy-tuloy ang pangako nitong bakasyon sa kanya. Hindi naman siya nagrereklamo. Mas higit pa nga sa honeymoon ang ginagawa nila sa kwarto nilang mag-asawa. Soundproof naman ang silid nito kaya kahit ang lakas niyang umungol, wala namang naririnig ang dalawang kasama nila sa bahay. Kailan dito? Anya sabay kapit sa matipunong braso ng asawa niya saka isinandalang ulo sa balikat nito. Naroon sila sa beranda at nakatanaw sa malawak na dagat. Yes, tipid nitong sagot sa hinalikan ng noon niya. Sa nakalipas na buwan ay naging maayos ang pagsasama nila ni Eros. They made love almost every night, maliban sa may dalaw siya. Gusto niyang maramdaman nito ang pagmamahal niya para dito. Besides, gusto rin niyang mabuntis siya. Dahil kapag nangyari iyon, wala nang dahilan para maghiwalay pa sila ng kanyang asawa kahit naka-contract marriage pa sila. Dama rin naman niya ang concern nito. Malambing at maalaga sa Eros sa kanya. Hindi na muli niyang narinig na sinabi nitong mahal siya ng asawa pero ramdam niya. Kaya nga lalong nahuhulog ang damdamin niya para dito. Kaya ang swerte ko talaga. Nakangiting saad niya sa isip. Magpahinga na muna tayo sa loob. Alam kong napagod ka sa biyahe. Sulitin natin ang 3 araw natin ng bakasyon. Ani Eros saka iginiyang papasok siya sa silid nila. Ilang oras lang naman ang naging biyahe nila kaya hindi naman talaga siya napagod pero sumunod na rin lang siya sa gusto nito. Magkatabi silang nahiga sa malaking kama. Nagsiksikan pa sila na parang napakaliit noon. May jacuzzi sa banyo. Gusto mong maligo? Alok nitong may pilyong ngiti ang mga labi. Kabisado niya ang ngiting iyon. Sige, sagot niya saka muling bumangon. Lalapitan sana niya ang dala nilang maleta nang hilahin siya ni Eros. Teka, maglalabas muna ako ng bihisan natin. Natatawang saad niya nang yakapin siya nito sabay kagat sa punong tanga niya. Hindi mo kailangan magbihis maghapon dahil huhubaran din naman kita. Sagot nitong ikinainit ng mukha niya. Napatili pa siya nang buhatin siya ng kanyang asawa patungo sa malaking banyo. May frosted glass ang main bath pero sa dulo siya ni Eros dinala kung saan nandoon ang malaking jacuzzi. Hinawi nito ang kortina. Noon, tumambad sa kanya ang magandang view sa labas mula sa dingding na salamin. Mula doon ay tanaw nila ang malawak na asul na dagat na ilang kilometro din ang layo sa rent house. Tulad ng inaasahan, they make out habang nasa jacuzzi sila. Kaya naman sa unang gabi nila sa rest house, naging napakasarap ng tulog niya dala ng pagod.
Nagising siya kinabukasan bandang 8:00 na ng umaga. Wala sa Eros sa tabi niya. Maliwanag ang silid dahil nakahawi na ang kurtina. Mabilis siyang naligo at naghanap ng maisusuot sa cabinet na nandoon. Wala na kasi ang damit sa maleta. But she was surprised to see some nighties na hindi naman sa kanya. Cream yun na silk ang tela. May tagpa kaya naisip niyang binili ni Eros para sa kanya. Pinili niya ang kanyang paboritong Bonnie pajama saka lumabas ng silid. Nagtaka siyang hindi nakita ang asawa sa living room at kusina. Paalis na sana siya ng kitchen nang mapansin niyang may natatakbang pagkain sa mesa. May note na nakasulat sa ibabaw ng food cover. "I'll be back later. Kumain ka pagising mo." Nito sa note na ikinangiti niya. Pwede naman niyang i-chat na lang. Kausap niya sa sarili saka inalis ang takip ng pagkain. Bacon and egg at kanin ang nandoon. Matapos kumain ay hinugasan niya ang pinagkainan. Nagtungo siya sa living room upang sana buksan ang TV pero hindi niya nakita ang remote kaya isa-isa niyang binuksan ang drawer. Na maagaw ang atensyon niya na isang drawer na may mga pambabaing gamit na maayos na nakalagay sa drawer. Hair clip, pink na suklay at pink na salamin. May hairdryer at 2 klaseng lipstick. She never used that brand kaya hindi niya maiwasang magtaka. Bakit siya may mga ganito? Tanong niya sa sarili. Wala namang kapatid na babae sa Eros dahil solong anak ito. Lalong hindi naman niya maisip na ito ang gagamit ng mga bagay na iyon. Then she noticed something na nasa dulo ng drawer. Medyo malalim kasi ang drawer kaya kinapaan niya ng photo frame na nakataob. Kaagad naman niyang nahawakan iyon. Dinampot niya iyon nang biglang may humawak sa balikat niya na kinagulat niya. Dahilan upang mabitawan niya ang frame. "What are you doing?" Salubong ang kilay na saad ni Eros. "Ay, nakakagulat naman. Nagulat naman ako sa'yo." Anyang napasapupa ang dibdib niya. "Hindi sa'yo yan. Just leave it there." Walang kangiting-iting utos nito na tila galit pa. "Sorry, kanino ba yan?" Inosenteng tanong niya na bahagyang nailang sa ekspresyon ng kanyang asawa. "Baka sa katiwala." Sagot nito sabay iwas ng tingin kaya hindi niya maiwasang magtaka sa inasal ni Eros. Bakit pa pakiramdam niya may itinatago ito sa kanya? "Saan ka galing?" Usisa ni Antoinette nang makabawi sa pagkabigla. Naisara na ni Eros ang drawer na binuksan ito. "May dinalaw lang ako. Huwag mong pakialaman yung mga gamit dito." Tiimbagang nautos niya dito na ikinakunot noon ni Antoinette. "Okay. Bakit palagi ka nagagalit kapag nakikialam ako sa mga gamit mo?" Nakangusong maktol nito sa nagtatampong tinig. Bigla ay nakadama siya ng pagkailang. "Hindi ako nagagalit." Paliwanag niya. "Just don't touch things na hindi sa'yo." Saad niya sa kinakalmang tinig. Kinabahan kasi siya. Bakit ba hindi niya inalis ang larawang iyon? Yung saksi na pantulog sa cabinet, pwede kong pakialaman?" Nananansyang tanong nito. Saglit siyang natigilan. "Oh, pwede mong gamitin. Mas okay kung gagamitin mo." Ipinagpasalamat niyang hindi siya nautal. Bigla siyang inatake ng guilt na hindi niya mawari. Hindi siya sa Bea, Eros. Piping sermon niya sa sarili. Those nighties he bought for Bea para sa honeymoon nila sa lugar na iyon mismo. But she was not able to wear those clothes na siya pa mismo ang pumili para kay Bea. Nakuyom niya ang kamao dala ng pait sa lalamunan niya nang biglang inosenteng ngumiti ang asawa niya. "Kumain ka na ba?" Anitong kumapit pa sa braso niya. "Tapos na." "Sana ginising mo ako. Masarap na ako magluto, di ba?" Bakas ang kasiyahan sa mukha nito na nagpabigat sa dibdib niya. He was guilty, yes. Pero kung ito lang ang paraan na magagawa niya, he'll risk everything. Kay bilis na natapos ng bakasyon nila ni Antoinette. Sa totoo lang parang araw-araw ata ang bilis na tatapos para sa kanya. Hindi na nga niya namamalayan ang mabilis na takbo ng oras. Dahil sa totoo lang, nagagawa niyang maging masaya. Yung totoong masaya siya. Subalit kapag sumusungaw ang mukha ni Bea sa isipan niya, naglalaho ang kasiyahang nararamdaman niya. "Gusto mo magdala ko ng lunch mo mamaya?" Ani Antoinette nang paalis na siya ng umagang iyon. Ang tamis ng ngiti nito kaya hindi niya mapigilang gumanti ng ngiti sa asawa. "Huwag na. Sabi mo masakit ang ulo mo. Kaya magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Huwag ka na rin munang pumasok." Bilin pa niya habang inaayos ang kanyang polo. Nag-enroll kasi ito sa culinary at mukhang nag-enjoy ito ng gusto. Lumapit naman ang asawa upang tulungan siya. Napatitig siya sa mukha ni Antoinette. Sadyang maganda at napakaamo tulad ni Bea. "Alam ko maganda ako pero huwag mo ako masyadong titigan.
Baka matunaw ako niyan. Pabirong saan nito kahit hindi naman ito tumitingin sa kanya. Tumikim siya. Bakit naman kita tititigan? Conceited. Kunway seryosong saan niya. Nagangat ito ng tingin na ikinabigla naman niya. See? She smiled sweetly. Sa sobrang tamis, gusto niyang halikan ito. Napalunok na lang siya. Gusto mo bang hulaan ko kung ano iniisip ngayon ng gwapo kong asawa? Nagkikisla pa ng mga mata nitong hindi inaalis ang titig sa mata niya. At hindi rin naman niya magawang umiwas dito ng tingin. You wanted to kiss me, my husband. As soon as she finished her words, she tiptoed at mabilis na kinintala ng halik ang kanyang labi. Hindi na niya nagawang pigilan ang sarili. Sinalo niya ang batok nito sa kinabig iyon upang muli magtagpo ang mga labi nila. Napakapit ito sa batok niya upang mas maging maigting ang halik na pinagsasaluhan nila ng asawa. Ramdam niyang muli na naman siyang tinatangay ng sensasyong dala ng init ng katawan ni Antoinette sa kanyang pagkatao. At mula kung saan, sumungaw ang mukha ni Bea na nakangiti, kaya't mabilis niyang itinigil ang pag-angkin sa labi nito. In just span of second, si Bea ang nakikita niya sa harap niya, nakangiti. Ngiting napakatamis ng babaeng mahal niya.